Pag naalala ko na nahabol ako ng kambing. Magandang araw! Ngayon ay gagawa ako ng tag na tinag sa akin ni Sis Honey of My Angels Vlog at ni Lester of Tok Tok Kali and Sis Jem of Pinay New Yorker. So thank you guys for tagging me. So start na tayo. Lipstick. Ang lipstick kasi guys para sa akin is parang damit ko. Pag lumabas ako, para akong walang damit pag wala akong lipstick. Ganon, hindi ako komportable kasi sobrang putla ko, sobrang pangit ng aking lips. Yun. And then, dagdagan ko na rin cellphone. Kasi alam nyo na, communication. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Siguro mga 6 months ago. Yung nagpa root canal. But, huwag nyong isipin na masakit ang root canal. Hindi masakit ang root canal. Ibang case lang yun sa akin. May something lang na nangyari. Wala akong sagot sa tanong na yan. Number 3. Alam niyo kung bakit? Wala po akong naging ex. Yeah, wala po akong naging boyfriend nung ako'y nasa high school, nung ako'y nasa college. Yeah. Nagbibigay sa akin ng ngiti. Yung naaalala ko ay yung mga childhood memories talaga guys. Parang napaka-colorful ng buhay. Nung nasa elementary ako. Nung high school, parang wala na. Parang boring. And college, boring na rin. Actually, kinikwento ko pa sa mga anak ko. Like for instance, pag naalala ko na nahabol ako ng kambing, nasungayan ako ng kambing. Kayo ba, na-try nyo na yon? Sobrang sakit. Pero nung time na yun guys, naiiyak talaga ako sa inis. Kung pwede lang patayin ko yung kambing. But, pag naalala ko ngayon, parang nakakatuwa. Lahat yun, pati yung nagtitinda kami ng donut, kami magkapatid, na nag-aaway kami kung sinong sisigaw. Pag naalala ko ngayon, nakakatuwa, di ba? Grabe pala yung mga pangyayari noon, no? Kasi alam nyo guys, pag nagtinda ka ng donut, sinong makakita sa'yo? Kaya naglalakad ka, may dala kang basket, puno ng donut. Paano nila marinig na may dumadaan at nagtitinda? So, kailangan mo sumigaw. So, pinag-aawayan namin magkapatid yan. Sino ang sisigaw na naman? Kanyo ba anong sigaw? Donut! Yung mga time na pag brown out, yun, isa rin yun. Brown out. So, ibig sabihin, wala kayong gagawin, walang TV. So, ang mangyayari, magkikwento yung tatay ko about kay Juan, kay Pedro, bulak, pipit, bingi. Yun, masaya. okay, so I can say YouTube. Pasensya na kayo guys ha, kung nag-iiba-iba, aray, natanggal. Kung nag-iiba-iba ang kulay ko, dahil paiba-iba rin itong natural light ko dito sa labas. Minsan parang kukulimlim, lalabas ang araw. Of course, yung mawala ng mahal sa buhay, madisgrasya, magkasakit, yun, ang mga fears ko. So, thankful ako sa lahat ng binigay sa akin ng Diyos mula nung bata pa ako hanggang sa ngayon. Binigay niya sa akin yung pamilya ko, yung magulang ko, yung mga kapatid ko. Ngayon, itong pamilya ko naman, ako sa parents-in-law ko na tumulong sa amin nung kami ay nag-uumpisa. Financially, emotionally, lahat. Lahat ng lead. Okay? Lumaki ako na hindi marangya ang buhay namin. Walang material na bagay. Hindi kami namamasyal. Hindi kami kumakain sa labas. Pero masaya ang pamilya ko. Mabubuti ang magulang ko. So, yun pa lang, di ba? Masaya ka na. Thankful for everything that God gave me. Actually, wala naman. Yeah, wala naman akong kinaiinisang tao ngayon. Kasi kung isipin mo gusto mong suntukin sa muka, matinding galit meron ka sa isang tao, di ba? So, wala naman. At hindi ko alam kailan yung huling panahon na meron akong gustong suntukin sa muka. Siguro yung ugali ko na noon na iniisip ko lagi puro negative about myself. Wala akong tiwala sa sarili ko. Feeling ko hindi ko kaya. Feeling ko hindi ako magaling. Feeling ko ugly ako. Ganon ang iniisip ko noon. Which is negative. Which is not good. Diba? Hindi maganda. So, kung maibabalik ko lang yung panahon, sana yun ang babaguhin ko.
Of course, yung aking mga magulang. Okay? But along the way, guys, sa aking paglalakbay, marami pa rin ako nakilala na nagka-impluwensya sa buhay ko. Okay, so nung ako'y bata pa, siguro mga nasa elementary, gustong-gusto ko maging teacher kasi natutuwa ako sa mga teachers ko, parang feeling ko gustong-gusto ko na mga estudyante mo, ganon. And then, one more thing is that gustong-gusto ko yung parang nagsusulat sa blackboard at nag-e-erase. Pinaka-embarrassing moment ko ay yung nasa college ako, graduation namin. Kasi makusot yung toga, kaya plinansya ko. At nabutas. Nagmamarcha kami, butas yung likod ko. So, yun ang one of the embarrassing moment. Pangalawa siguro, kung may nakakita sa akin, isa rin sa embarrassing moment ko. Yun ngang hinabol ako ng kambing and then nadulas pa ako. Di ba nakakahiya yun pag may nakakita sa'yo? Buti na lang nung time na yun, umuulan. Kaya walang nakakita sa akin. So, good. Tamad na tamad ako lumabas at mag-commute. Nai-stress ako sa ganun, yung parang lalabas ako din. Bibili pa ako ng ticket. Ang oras ba dadaan? Kahit sa Pilipinas, hindi ako masyadong lumalabas dahil ayaw ko nga mag-commute. Yung gawin mo na. Kung naisip mo ngayon gawin mo na. Mahirap na at magsisi ka sa bandang huli. Grabe naman. Nag-iba-iba. Ano ba yan? Okay. So, yung mga gustong gumawa ng tag na ito, gawin nyo rin guys. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Bye-bye!